Dad, lumaban ka please. Lumaban ka. Mahina ngunit paulit-ulit na usal niya. Hawak din niya ang kamay nito na para bang kapag binitawan niya iyon ay may koneksyong malalagot sa pagitan nila at magiging daan na pahulagpos nito sa mundong ito. Maya-maya ay naramdaman niyang gumalaw ang kamay na hawak niya. Nakita rin niyang nagtangkang dumilat ang kanyang daddy. Dad! Bulalas niya nang mawari niyang nakadilat na ito. Dad! Mara! Halos walang tinig na lumabas mula rito. Don't try to talk, Dad. Just rest. You've been in an accident but you're going to be fine. Saad niya. Not fine. Nito. Kapag kuha ni sumenyas ito sa kanyang lumapit siya rito. Sumunod naman agad siya. I don't think I will make it. Wika nitong halatang hirap na sa pagsasalita. Of course you will. Giit niya. Huwag ka magsalita ng ganyan, please. Ganon na lang ang pagpipigil niya ng luha na nagpupumilit na namang bumalong sa mga mata niya. The company, Mara. The company would be fine. Just rest. Sagot niya. Umakma siyang dediretso na sa pagkakatayo, ngunit hinagip nito ang pulsuhan niya para pigilan siya. Dad, try to rest and conserve your strength. Pahinuhod niya rito. The company. Pabulong ngunit paana sa sambit nito. It would be okay without you. Anya. It won't. Save it. Dad, please rest. Promise me. Humigpit ang pagkahawak nito sa kanya. Promise me. I promise, sabi na lang niya para tumahimik na ito. Nang marinig nito iyon ay lumuwag na ang pagkakasaklot nito sa braso niya. Pumikit ang mga mata nito at kasunod niyon ay tumunog ang alarm ng aparato na nakakabit dito. Doc! Natatarantang sigaw niya. Agad-agad na nagtindigan ang mga medical personnel na naalertuhan ng pagtunog. Mabilisan ang pag-uutos ng doktor. May itinurok na kung anong gamot sa swero nito at may nagdala ng makina sa tabi nito. Pero inihahanda pa lang ng paddles ang defibrillating machine ay pumailan lang nasa silid ang tunog ng pagtibok ng puso ng kanyang daddy. Doc, how is he? Mangyak-ngyak na tanong niya. I still can't say for now. 50-50 pa lang ang lagay niya. I'm sorry. But I assure you, we are going to do everything we can for him. And if it's any consolation, I've seen patients with worse injuries who survived. We'll take very good care of him. Pangako nito. Thank you, Doc. Iyon lang at nagawa niyang sabihin. Sa sumunod na mga araw ay nanatiling kritikal ang lagay ng kanyang daddy. Kung ilang beses na kinakailangang i-revive ito dahil bumabagsak ang blood pressure nito. Kadalasan din ni walang malay ito. Kung nagiging conscious naman ito ay napakasandaling panahon lang. Laging ang tungkol sa kumpanya ang sinasambit nito. Panay rin lang ang pangako niyang isasalba niya iyon. Whatever that meant. As far as she was concerned, the company would go on without her father for a few weeks. Ni hindi nga siya nagpupunta sa opisina niyon. Ano naman bang sa isa'y nagagawin niya na yun? She did not have the remotest idea on how to run it anyway. Minsang kagagaling niya sa pagdalaw sa kanyang daddy ay nakasalubong sila sa hallway ng ospital ni Tito Alfred. Paalis ka na ba, Mara? Tanong nito. Yes, Tito. Tulog si Dad. Napabuntong hininga siya. Madalas naman itong tulog. Umaasa siyang paglipas ng mga araw ay mas mahaba pa ang panahong may mali ito. Pero hindi na mangyayari iyon. Maybe we can talk. Hindi niyo ba dadalawin si Dad? Nagtatakang tanong niya. It can wait. Tulog naman kamo siya. Mas mahalaga makausap kita. Tungkol saan, Tito? It's about the company. Natigilan siya. Can't that wait either? Usal niya. Bahagya siyang nairita. Nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang daddy ay kumpanya pa nila ang pinoproblema niya. I mean, I'm more worried about Dad and kung pwede nga lang maghintay ito ay hindi na muna kita abalahin, Mara. May bahid ng paghingi ng dispensa ang tinig nito. But this is something you should know. Ano ba yun? Lumingali nga ito. You want to talk here? Tanong nito. It's as good a place as any.
Nagmamadali na siyang malaman kung ano ang sasabihin nito kaya kahit siguro nasa toilet sila ay ayos sa kanya. Okay, it's your choice. Humugot muna ito ng malalim na hininga. Mara, the company is in deep trouble. Lahad nito kapag daka. In fact, if we don't do anything soon, it's going to go under. Napamaang lang siya dito. Ilang sandali ang lumipas bago siya lubos na naunawaan kung ano sinasabi nito. At kasunod niyon ay parang may humila sa sahig na tinatapakan niya. Your meeting with Mr. Akiro at 2 this afternoon had been pushed forward. 10 o'clock na iyon. And then there's the luncheon at the Old Princess Country Club. You are the guest speaker at the lunch of the movement that will guarantee the rights. Habang lulan sila ng elevator ay panay ang litanya kay Den ng sekretaryang niyang si Gwen ng mga aktibidades niya para sa araw na iyon. Sa dami ng mga iyon, mula sa kaninang umalis siya sa ground floor ay nagsasalita na ito hanggang ngayon malapit na sila sa 21st floor ay hindi pa rin tapos na pagsasabi sa kanya ng mga nakakailangang gawin. Miss Galindes called up. She wants to know if you're free for dinner. I told her you'd get back to her because I need to check your schedule first. Sabi nito. Good thinking, Gwen. Saad niya. I really should give you a raise. Yes, you should. Matamis ang ngiting kanti nito. She was a sweet girl. Mahusay ito. Efficient. Lagpas 4 na taon nang tumatay yung sekretary niya ito at sa loob ng panahong iyon ay wala siyang mairereklamo sa trabaho nito. Bukod sa mahusay at efficient ay mapagkakatiwalaan pa ito. Napakahalaga ng katangiang iyon para sa isang nasa posisyon nito dahil maraming pagkataong mga sensitibong dokumento ang dumadaan dito. Pero napatunayan na niya na maraming pagkakataon ang pagiging tapat nito sa kanya. Ni minsan ay walang nag-leak sa mga mahahalagang impormasyong itinatago niya. He really should give her a raise. Well, is that all? Tanong niya nang hindi na magsalita ulit ito. Kumarap ito na para bang nagising sa pangarap, saka mabilis na niyuko ito ang planner na tangan nito. Hardly, sagot nito. This afternoon you need to go to. Itinuloy na nito ang paglalarawan sa kanya na magiging itsura ng araw niya. It's work, 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 and more work. Napabuntong hininga siya. And finally, sir, the report you asked for. Sabi nito nang nasa loob na sila ng opisina niya. Isang folder ang iniabot nito sa kanya. The person who did this is a top-notch, right? Ayoko may mali sa impormasyong mababasa ko. Sabi niya. Very top-notch and very reliable, sir. Paniniyak nito. Good. That would be all and thank you. Lumigid siya sa desk niya at umupo na siya. Sandali lang nanatili ang sekretarya sa harap niya bago umalis ito. Nang wala na ito ay binuklat agad niya ang folder. Hindi niya masasabing ikinatuwa niya ang nabasa niya roon dahil hindi naman maganda nakasaad doon. Pero dahil sa nabasa niya, ang ideyang noon pa lang ay nagsisimula ng mabuo sa isip niya ay lalong nagkaroon ng hugis at porma. Nakatitig din sa nilalaman ng isang folder si Mara ng mga sandaling iyon. Titig na titig, pero kahit baligtarin pa yata niya ang binabasa niya ay malayong maintindihan niya iyon. She was reading figures relating to the financial state of Villarama Company. Nakakapanlumo na ang kumpanyang inakala niyang kasintaas at kasintatag ng pader ay kagaya lang pala ng dingding na suwali. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang sabihin sa kanya ng Tito Alfred niya na nanganganib na nga ang mabangkarote ang kumpanya nila. Inakala nga niyang noong una ay inuutulang siya nito o kaya isa lang iyong masamang biro. This is a joke, right? Sabi niya rito. How I wish is it, Mara, but it's true. Paniniyak nito. Pero paano nangyari ito? Wrong timing lang sigurong sasabihin. Your father's accident happened at the time when the bad loans he made were catching up with him. He was making headway in offsetting the decision he made that cost a lot of money. Pero bago pa niya mailagay sa ayos ang lahat ay nangyari na ang aksidente. News of accident quickly spread and it made his investors jittery. Yung mga pinagkakautangan naman niya na normally madali niyang mapakiusapan na i-restructure iyon loan o kaya ay extend yung pagpalugit ng pagbabayad ay nangangamba na rin. Sinisingil nila tayo. Bakit kailangan niya mangutang?
The company is making money and iyon ay para sa ilang expansion programs na sinisimulan niya noon pa. For a company to progress, it needs to expand. At normal lang na mangutang para sa magagamit doon. Your father's creditors used to be lenitent and with him. But with him in critical condition, well, they have reason to panic. If the company goes under, their money would be tied up for a long time. Parang pinasok ng ipo-ipo ang kanyang utak. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. The company needs a leader, Mara. Dahil sa nangyari sa dad mo ay nakakatakot na rin ang ibang kliyente natin. Baka masulot pa sila ng iba, lalo na ang malalaking problema natin. Can't you do something? I mean, you've been at dad's side all these years. Baka pwedeng kayo muna ang... I'm not good enough. Pakli nito. I'm simply known as your father's assistant. They would want to see someone taking over his position or at least filling in for him. Someone who is more credible than I am. Ano bang tinutukoy nito? That person could be only be you, Mara. Saad nito. That person could be only be her. What a laugh. Pero hindi niya magagawang tumawa ng mga sandaling iyon. Ilang linggo nang sinusubukan niyang punan ang pagkawala ng kanyang daddy sa driver's seat ng kumpanya at sa palagay niya ay hindi siya magtatagumpay. She could burn the midnight oil all she wanted. She could stay at the office 24/7 but she doubted if it would make any difference at all. Hindi nga niya halos maintindihan ng mga datos na binabasa niya. Paano pa kaya niya magagawang magpasya tungkol sa kritikal na mga bagay na may kinalaman sa kumpanya? Noon niya lubos na pinagsisihan ang kawalan ng interes na ipinapamalas niya sa negosyo nila. Kung nakialam na siya sa pamamalakad niya noon pa, mas may magagawa siguro siya ngayon. Tinutulungan at ginagabayan naman siya ng kanyang tito Alfred sa abot na makakaya nito, pero halatang ang daddy talaga niya ang nasa likod ng paglago ng kumpanya nila. She was but a figurehead and as it turned out, a lousy one. Sa simula lang nabawasan ang kaba ng mga investors at kliyente nila. Maybe they saw through her facade and realized how incompetent she really was. Napaangat ang ulo niya nang may kumatok sa pinto. Come in, saad niya kahit pa nakikinikinatanan niyang problema ang hatid ng kung sino man papasok sa silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang tito Alfred. Gusto na niyang mag-dive sa ilalim ng mesa. Tiyak na problemang hatid nito. What is this time, tito? Nautal na sabi niya. Nag-back out iyong Singaporean firm na nakausap ng daddy mo na nagbabalak maging distributor ng electronic panels natin. Ayon sa representative nila rito sa Pilipinas, kapag tiyak na raw kung anong direksyon ng tatahakin ng Villarama Company, ay saka na lang natin sila kontakin. Wala pang pirmahang magaganap kaya wala tayong magagawa kundi tanggapin ang pasya nila. Or if you want to talk to them, I think that would be do more harm than good. Saad niya. Kung gaano ang gulong-gulo ng isip niya at halos wala siyang alam na sasabihin sa mga iyon ay mas mabuti pang hayaan na muna nila iyon. Kapag naayos na ang sitwasyon ay saka na lang siya tatangkaing suyuin uli ang mga iyon. Better yet, ang kanyang daddy ang gagawa niyon. Is that all, tito? Tanong niya. Nag-atubili ito. Kailangan ng bayaran ng outstanding bill niyo sa ospital. Kulang-kulang na kalahating milyon iyon. I would make that check for that but I have to tell you that there is not that much money in the bank. Siguro kailangan mo mag-isip kung alin sa mga ari-arian niyo ang pwede niyong ibenta. Parang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ganun na lang ang paghihingugpos niya. Ni isang hinagap ay hindi niya nakikinitang darating ang ganitong sitwasyon sa kanya. They were not exactly poor but their assets were all tied up at that moment. Hindi basta-basta maliliquidate ang mga iyon sa maigsing panahon. Kinakailangan para makapag-produce siya ng pera. She grew up in a lap of luxury. Sanay siyang nabibili ang lahat ng luho at kapritsyo niya. Kaya ngayon dinagsa siya ng problemang pamimisyal ay wala siyang kamuwang-muwang kung paano niya haharapin at dadalahin ang mga iyon. Sige tito, pag-iisipan ko, sabi na lang niya. I'm sorry Mara, anito. This is not your fault,
Sagot niya. Nagpaalam na ito at lumabas na ng kwarto. Nang mag-isa na siya ay hindi niya mapigilang mapaiyak. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa mesa at doon ay pinaghulagpos niya ang kanyang sama ng loob. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.